Napakaraming nagtatag sa atin ng kakaibang pangyayari na ito. Magkakaroon daw tayo ng dalawang moon ngayong buwan at sa susunod na buwan. Magkakaroon daw ng tila second moon o pangalawang buwan ng Earth simula ngayong September. Ang iba ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ang iba naman ay nangangamba na baka pumasok ito sa Earth at magdulot ng kapahamakan. Ano itong pangalawang buwan? Saan ito galing? At makakasama ba ito sa atin? Viral na topic na pagkakaroon ng dalawang moon. Yan ang ating aalamin. Ayon sa mga eksperto ay lalapit ang asteroid 2024 PT5 o binansagan sa tawag na mini-moon sa orbit ng daigdig ngayong buwan at sa susunod na buwan. Nadiskubre ito ng NASA nitong nakaraan lang gamit ang ATLAS o Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Ang ATLAS ay napaka-advanced na telescope. Kaya nitong madetect ang mga asteroid bago pa man din ito makalapit sa Earth. Gamit ito ay kaya ng mga siyentipiko na makapaghanda at makapagbigay babala sa atin kung may paparating mga asteroid, maliit man o malaki. Itong papalapit na asteroid na aaligid sa atin, may dala kaya itong banta? Ang asteroid 2024 PT5 ay may sukat na 10 meters o mas malaki pa sa isang commuter na bus. Ang ganitong sukat ay hindi kayang masilayan sa kalangitan gamit ang ating mga mata. Kailangan nating gumamit ng professional na telescope para makita ito. Paano natin ito makikita? Ito lang ang meron tayo. Ang asteroid na ito ay maaaring makasagot sa iba pang mga katanungan ng mga astronomers. Ang isa sa pinakatatanging bagay kung bakit ito espesyal ay ang kanyang trajectory mula sa malayo at kung papaano siya iikot sa atin. Saan nga ba ito galing? Nagmula ito sa Arjuna Asteroid Belt, mga asteroid na umiikot sa ating araw. Pero ang mga orbit nito ay hindi gaya ng sa Earth na may permanenteng orbit. Ang kanilang orbit ay nababago depende sa kung kanino ito malalapit. Gaya nga ng mangyayari sa susunod na buwan, ang asteroid na ito ay magkakaroon ng pagkakataong manatili sa atin at maging ikalawa nating moon. Tignan ang paglalarawang ito. Ito ang Earth, ang moon. At itong kulay pula ay ang asteroid 2024 PT5. Kapansin-pansing galing ito sa malayo. Ang kulay puti naman na ito ay pirming orbit ng ating buwan. Hindi na yan mababago unless may dumaan sa pagitan natin na mas malaki pa sa buwan. Tignan ang orbit ng asteroid 2024 PT5. Dadaan lang dapat ito sa Earth's orbit pero dahil malakas ang ating gravity ay hihilahin ito pabalik sa atin. Kakanan ito at saka babalik sa orihinal niyang orbit. Pero paano kung sakaling maiba ito ng trajectory at dumiretso papasok sa atin? May dapat ba tayong ikabahala? Ang kanyang pag-ikot ay mas malaki sa iniikot ng ating moon. Katumbas ng 2 ikot ng buwan ang isang ikot nito. Kaya naman tinatayang 2 buwan din ang gugugulin bago ito tuluyang umalis. Pero paano kung hindi na nga ito umalis at permanenteng magpaikot-ikot sa Earth? Ano ang magiging epekto nito kung 2 na ang ating moon? Sa mga hindi pa nakakaalam, ang buwan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng high tide at low tide. Dahil ito sa gravitational pull ng buwan. Kung baga, hinihila ng buwan ng bahagya ang Earth. Pero dahil mas malakas ang gravitational force ng Earth, ay ang tubig lang sa karagatan ang nahihila nito. Ang high tide at ang low tide ang nagbibigay ng tiyan sa maliliit na hayop para makakain. Gaya na lang ng mga plankton sa dalampasigan. Ang mga tides din ang nag-e-expose at nagko-cover sa maliliit na sea animals at mga halaman sa dalampasigan. Ito rin ang nagmimix sa karagatan para manatili itong active ecosystem. Sa simpleng salita mga kapantas, kung walang buwan ay unti-unti ring mamamatay ang mga hayop sa dagat. Magsisimula sa mga maliliit hanggang sa malalaking nilalang. Ngayon sagutin natin kung 2 na ang buwan. Saan susunod ang tubig? Sa ating buwan o sa pangalawang buwan? Well, hindi makakaapekto ang ikalawang buwan sa atin dahil maliit lamang ito. Wala itong sariling gravitational force kaya magpapalutang-lutang lang ito sa ating orbit. Sa kabilang banda, nakumpirma na malaki ang tsansa na pagkatapos nitong umikot sa mundo natin ay aalis din ito. Ganon talaga, may mga darating para paikutin ka at aalis din agad. Okay. Mabuti na nga ito.
kesa pumasok pa siya sa mundo mo at magdulot pa ng pinsala. Pero napaisip ka na rin ba? Paano kung bigla rin kumawala ang orihinal na buwan sa orbit ng Earth? Kapag nangyari ito ay magiging sobrang napakadilim ng gabi dahil ang ating buwan ay nagsisilbing reflector ng liwanag mula sa araw. Ibig sabihin, wala talagang sariling liwanag ang buwan. Isa lang itong napakalaki at malamig na bato sa kalawakan. Kung walang buwan, ay mahihirapan ang mga nocturnal animals mag-navigate sa gabi. Mahihirapan silang makakain at makapamuhay ng normal. Magugulo ang ecosystem ng mga hayop na gising sa gabi at kalaunan ay maaapektuhan rin nito ang buong kagubatan. Kaya pasalamat tayo dahil may buwan, binabalansin nito ang takbo ng ating kalikasan. Ang asteroid 2024 PT5 ay hindi ang unang asteroid na bumisita sa atin. Nandyan din ang 2006 RH120, mas maliit ito ng kaunti sa kasalukuyang asteroid, pero tumagal ito ng halos 1 taon sa orbit ng Earth bago lumabas. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking interes ang mga astronomers para pag-aralan ang mga NEO o Near-Earth Objects. Ito naman ang trajectory ng asteroid 2020 CD3. Nadiskubre ito noong 2018 at nanatili malapit sa atin ng 2 taon. Kakaiba ang naging ikot nito sa Earth kaya mas lalong namangha ang mga eksperto. Kaya sa kasalukuyan ay patuloy na ina-upgrade ng mga siyentipiko ang kanilang planetary defense research dahil napagtanto nila na malaki ang tsansa na may biglang sumulpot na asteroid na tatama sa atin na kayang sumira sa buong syudad sa isang iglap lang. Ang sukat ng mga naunang asteroids ay hindi kayang makapinsala sa atin ayon sa mga eksperto. Pero alam nyo ba kung ano ang kinakatakot nila? Yun ay tamaan tayo ng isang asteroid na may sukat na 140 meters. Dahil ang ganitong sukat ay hindi kayang tunawin ng ating atmosphere at talagang magdudulot ng grabing pinsala sa tatamaan nito. Hindi lang isang bahay, kung hindi malaking lugar gaya ng buong Metro Manila. Ang maliit na asteroid na gaya ng papalapit ngayon sa atin ay hindi dapat ikabahala. Bagamat pansamantala lang ang mga asteroids na ito, ay hindi ganito ang sitwasyon ng kapitbahay nating planeta, ang Mars. Ang pulang planeta ay may pirming 2 moon, ang Phobos at Deimos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot ng mga siyentipiko ang kanilang mga katanungan patungkol sa 2 ito. Sinasabing may tsansa raw na galing ito sa asteroid belt na lumapit sa Mars at hindi na nakawala pa. Pinaniniwalaan ding tipak o bahagi ito ng mga nagsalpukang bagay na malapit sa Mars. Dahil sa mga moon na ito, kasama na rin ang ating buwan at mga asteroid sa ating solar system, ay mas naiintindihan ngayon ng mga siyentipiko kung paano gumagana ang gravity. Kung wala sila na nakapaligid sa atin, ay maaaring hanggang ngayon ay wala pa rin tayong ideya kung paano gumagalaw ang Earth sa orbit nito. Anong masasabi mo sa videong ito, kapantas? I-comment mo lang sa ibaba. Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.